Hoy, ikaw na babaeng may sakit, walang kwenta, at pulubi, nagsampa na ako ng papeles para sa diborsyo. Ang bahay na ito, lahat ng naririto, at ang marangyang sasakyan ay magiging akin. Kapag natapos na ang lahat ng ito, pakakasalan ko ang aking kasintahan. Sigaw sa akin ng asawa ko. Idineklara ang aming paghihiwalay. At pinalayas ako sa kalye, habang ako'y may malubhang karamdaman. Kinuha niya ang lahat sa akin. Sa pag-aakalang siya ang nagwagi. Akala niya, nanalo na siya. Nagkakamali siya ng malaki. Sa loob lamang ng ilang araw, siya mismo ang tatawag sa akin na umiiyak. Si Ligaya ay nakahiga sa malawak na kama. Nilalamig siya, ngunit ang buong katawan niya ay nag-aalab na parang apoy. Ang manipis na pantulog na karaniwan niyang isinusuot sa bahay ay basang-basa na ng pawis. Ang kanyang lalamunan ay tuyo at mahapdi. Bawat paghinga ay may kasamang sakit. 2 araw na siyang nakaratay. Walang magawa. Kinaumagahan, hiniling niya sa kanyang asawang si Ramon na bumili ng gamot para sa lagnat at mga antibiotic. Gabi na ngunit hindi pa rin bumabalik si Ramon. Ang malaking bahay sa isang eksklusibong subdibisyon sa Alabang ay nababalot ng katahimikan. Isang nakakatakot na katahimikan. Tanging ang tiktak ng orasan sa sala ang maririnig. Na para bang binibilang ang natitirang pasensya niya. Sinubukan ni Ligaya na abutin ang baso ng tubig sa tabi ng kama. Ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Nahulog ang baso sa makapal na karpet. Natapon ang natitirang tubig. Napapikit na lamang si Ligaya. Nilalabanan ang desperasyon. Sa nakaraang taon, malaki ang ipinagbago ni Ramon. Mula nang ma-promote siya bilang pinuno ng departamento sa kanyang kumpanya, naging mayabang ang kanyang pag-uugali. Madalas siyang umuuwi ng gabi na. At palaging sinisisi si Ligaya sa lahat ng bagay. Ang sitwasyon ay lumala 3 buwan na ang nakalipas, nang magsimulang madalas umubo at mapagod si Ligaya. Hindi kailanman nagpakita ng simpatya si Ramon. Sa halip, tinawag niya itong isang pabigat na may sakit. Tila nakalimutan niya na si Ligaya, ang asawang sumuporta sa kanya, mula pa noong wala silang anuman, noong nakatira pa sila sa isang maliit na paupahang apartment. May narinig siyang tunog ng sasakyang pumarada sa labas. Nakahinga ng bahagya si Ligaya. Sa wakas, bumalik na si Ramon. Tiyak na dala niya ang gamot. Sinubukan ni Ligaya na umupo. Isinandal ang nananakit na likod sa headboard ng kama. Naghintay siya na buksan ni Ramon ang pinto at dalhin sa kanya ang mga tableta. Malakas na sumara ang pinto sa harap. Narinig ang mabibigat at mabilis na mga yapak. Ito ay mga yapak ng isang taong galit. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. At tumambad ang matangkad na anyo ni Ramon. Suot pa rin niya ang kanyang malinis na damit. Maayos ang kanyang buhok. At ang kanyang mukha ay nanatiling gwapo. Ngunit ang tingin niya kay Ligaya ay puno ng pagkamuhi. Wala siyang dalang supot mula sa botika. Dala niya ay isang makapal na brown na folder. Nasaan ang mga gamot ko? Tanong ni Ligaya sa mahinang boses. Ang sakit ng ulo ko. Mahal. May lagnat ako. Humalakhak si Ramon. Isang tawang malupit at masakit. May dala akong gamot. Isang bagay na mas mabuti pa sa gamot. Ito ang lunas. Para sa ating dalawa. Ang lunas na magpapagaling sa buhay ko. Sabi niya. Lumapit si Ramon at inihagis ang brown na folder sa kumot na nakatakip sa mga binti ni Ligaya. Nanginig si Ligaya. Naguguluhang tinitigan ng folder. Ano ito? Mahal? Buksan mo. Kung ayaw mong mamatay sa kuryosidad, sagot ni Ramon sa malamig at matigas na tono. Sa natitirang lakas, kinuha ni Ligaya ang folder. Nahirapan ang kanyang nanginginig na mga daliri. Nabuksan ang selyo. Inilabas niya ang ilang piraso ng papel. Sa pinakataas na linya, nabasa niya ang mga salitang petisyon para sa anulasyon ng kasal. Tila huminto ang mundo ni Ligaya. Hindi siya makahinga. Ang init na kanyang nararamdaman ay nawala. Pinalitan ng lamig na tumatagos hanggang sa buto. Tumingin siya kay Ramon. Naghahanap ng kahit kaunting pag-aalinlangan sa mga mata ng kanyang asawa.
ngunit kasiyahan lamang ang kanyang nakita. Anulasyon! Bulong ni Ligaya, na hindi makapaniwala. Anong ikinagugulat mo? Ngumisi si Ramon. Umupo siya sa gilid ng kama, ngunit nanatiling malayo, na para bang nandidiri siya kay Ligaya. Hoy, ikaw na babaeng may sakit, walang kwenta, at pulubi. Sa tingin mo ba gugustuhin kong gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pag-aalaga sa isang walang silbing tulad mo? Inayos ko na ang lahat. Tumayo muli si Ramon at nagsimulang maglakad-lakad sa silid na parang nagtatalumpati. Pagod na ako. Pagod na akong makita kang umuubo araw-araw. Pagod na akong makita kang nakahiga sa kama na walang lakas. Isa kang pabigat sa buhay ko. Mahal, ano ang nagawa kong mali? Sinubukan ni Ligaya na magsalita. Ngunit nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ang kasalanan mo ay isa kang pulubi. Wala kang maibibigay sa akin. Iginawi ni Ramon ang kanyang kamay sa marangyang silid tulugan. Tingnan mo ang lahat ng ito. Ang bahay na ito. Ang lahat ng mamahaling muebles. Ang marangyang sasakyan sa garahe. Lahat ay magiging akin. Ako ang nagtrabaho ng husto para sa lahat ng ito. Lahat ay nakapangalan sa akin. Hindi sumagot si Ligaya. Mayroong isang bagay sa kanyang tingin na hindi mabasa ni Ramon. Inakala ni Ramon na ang pananahimik ni Ligaya ay tanda ng pagkatalo. Nakikinig ka ba? Hindi ka makakakuha ng kahit isang kusing. Hatiin ang ari-arian? Huwag ka nang mangarap. Wala kang dinala sa bahay na ito. At wala kang aalisin kapag umalis ka. Pagkatapos ay binigkas ni Ramon ang mga salitang dumurog sa kung ano ang natitira sa puso ni Ligaya. Kapag natapos na ang lahat ng ito, sabi niya na may nagliwanag na mukha. Pakakasalan ko ang aking kasintahan, si Christine. Mas malusog siya, mas maganda, at higit sa lahat, naiintindihan niya ang aking posisyon bilang isang matagumpay na lalaki, hindi tulad mo. Napapikit si Ligaya. Kaya mayroon palang ibang babae. Ang pangalan ay hindi pamilyar sa kanya, ngunit masakit. Ayokong makita ang mukha mo sa bahay na ito bukas ng umaga. Malupit na idinagdag ni Ramon. Binibigyan kita hanggang madaling araw. Umalis ka sa bahay na ito bukas ng umaga. Huwag kang magdadala ng anuman, maliban sa damit na suot mo ngayon, sa iyong may sakit na katawan. Tumingin si Ramon kay Ligaya, na ngayon ay tahimik na umiiyak. Ang maiinit na luha ay dumadaloy sa kanyang maputlang pisngi. Walang magbabago sa mga luha. Naisampa na ang mga dokumento. Mabilis ang proseso. Pagkatapos ay tumalikod si Ramon at inayos ang kanyang damit. Ngayong gabi, matutulog ako sa panoramic apartment ni Christine sa BGC, Bonifacio Global City. Ayokong manatili sa ilalim ng iisang bubong kasama ka. Bukas ng umaga, magpapadala ako ng tao para siguraduhing nakaalis ka na. Nais ni Ligaya na sumigaw. Isumpa siya. Ngunit naubos na ang lahat ng kanyang lakas. Tanging ang likod ng kanyang asawa, ang nakita niya habang papalabas ito ng pinto. Malakas na sumara ang pinto ng kwarto. Pagkatapos ay narinig ang pagsara ng pinto sa harap. Makalipas ang isang sandali, umalis ang umuugong na sports car ni Ramon mula sa bakuran. Naiwan si Ligaya na mag-isa. May malubhang sakit, hiwalay, at pinalayas sa bahay. Napahagulgol siya. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi kaysa sa lagnat na sumusunog sa kanyang katawan. Umiyak siya para sa kanyang wasak na pagsasama at sa malupit na pagkakanulo. Pagkatapos umiyak ng mga 15 minuto, kumalma si Ligaya. Humihinga siya ng malalim. Biglang pinunasan ang kanyang mga luha. Sa gitna ng sakit, may lumitaw na ibang bagay. Isang bagay na malamig, matigas, at mapagkalkula. Ang kanyang mukha, na dati maputla, ay naging mabagsik. Kinapa niya sa ilalim ng unan. Hindi ito ang unan na karaniwan niyang ginagamit, kundi isang reserba na lagi niyang iniiwan doon. Nakapa ng kanyang mga daliri, ang isang matigas at manipis na bagay. Inilabas niya ito. Ito ay isang pinakabagong modelo ng smartphone. Mas moderno kaysa sa lumang telepono. Nakaraniwang nasa kanyang tabi ng kama. Ang teleponong ito ang kanyang tanging lihim,
Isang bagay na hindi man lang pinaghihinalaan ni Ramon na umiiral. Walang pattern lock ang telepono. Umiilaw ang screen. Nagpapakita ng isang blankong wallpaper. Walang mga social network. Tanging mga naka-encrypt na corporate application. Binuksan ni Ligaya ang nag-iisang contact na nakasave sa ilalim ng pangalang Director Reyes. Pinindot niya ang call button. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa galit na nagsimulang umakyat sa kanya. Sumagot ang tawag pagkatapos ng unang ring. Sa kabilang linya, isang kalmado at propesyonal na boses ng babae ang narinig. Magandang gabi. Ginang Ligaya. Tumatawag ka sa ganitong oras. Ayos ka lang ba? Sinabihan ako na hindi maganda ang iyong pakiramdam. Huminga ng malalim si Ligaya. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang nanginginig na boses. Director Reyes, sabi niya sa isang paos, hindi ka panipaniwalang malamig na boses. Ang reserbang plano. I-activate mo ito. Nagkaroon ng maikling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, naging seryoso ang boses ni Director Reyes. Naiintindihan ko, Ginang. Anong nangyari? Pinalayas ako, sabi ni Ligaya. Nagsampa si Ramon ng annulment. Itinuturing niya akong isang walang kwenta, may sakit na pulubi. Diyos ko, anong kapangahasan mula kay Ginoong Ramon? Bulong ni Director Reyes. Direktor? Masama ang pakiramdam ko. Napakataas ng lagnat ko. Kailangan ko ng medical evacuation. Ayokong pumunta sa isang ordinaryong ospital. Pumunta ka sa bahay ko at sunduin ako. Magdala ka ng isang pribadong medical team mula sa isang elite na klinika. Walang sirena. Gawin mo itong tahimik. Ayokong malaman ng sinuman. Naiintindihan ko, Ginang. Isang top class na medical team ang darating sa iyo sa loob ng 30 minuto. Ako mismo ang susundo sa iyo. Kakayanin mo bang maghintay? Tumingin si Ligaya sa mga dokumento ng annulment sa kumot. Sa pag-ipon ng natitirang lakas, kinuyom niya ang papel sa kanyang kamao. Kailangan kong kayanin, Direktor. Nagsisimula pa lang ang laro. Ibinaba niya ang tawag. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin dahil sa lagnat. Ngunit ang kanyang mga mata ngayon ay matalas. Kumikinang ito sa dilim ng silid. Kakakumit lang ni Ramon ng pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Pinalayas niya ang kanyang asawa. Hindi niya alam na pinalayas niya ang may-ari ng LH Holdings. Isang pandaigdigang korporasyon na may buwanang netong kita na 150 milyong piso. Naghintay si Ligaya sa nakakabinging katahimikan. Bawat tig-tak ng orasan sa dingding ay parang isang hampas ng martilyo. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang lihim na telepono. Nagkakagulo ang kanyang isipan. Natatakot siya na biglang bumalik si Ramon. Natatakot siya na mahuli ang medical team. Ang kanyang katawan ay muling giniginaw at pagkatapos ay nag-aalab sa init. Eksaktong 25 minuto ang lumipas, tahimik na nag-vibrate ang kanyang telepono. Ito ay isang text message mula kay Director Reyes. Nakarating na kami. Hindi nakalak ang pinto. Papasok na ang team. Nakahinga ng maluwag si Ligaya. Inaasahan niyang hindi ikakandado ni Ramon ang pinto. Masyadong mayabang ang lalaking iyon para isipin na may magagawa ang kanyang halos mamamatay na asawa. Sa pag-ipon ng huling lakas, inihagis ni Ligaya ang kumot. Ang kanyang mga hubad na paa ay dumampi sa malamig na karpet. Umiikot ang kanyang ulo. Halos matumba siya, ngunit kumapit siya sa poste ng kama. Kailangan niyang umalis. Ginamit niya ang kanyang nanginginig na mga kamay upang kunin ang mahabang Amerikana na nakasabit sa likod ng pinto at isinuot ito. Ayaw niyang umalis sa bahay na ito sa isang hindi marangal na paraan. Hindi niya hahayaan si Ramon na kunin ang kanyang dignidad. Tahimik na bumukas ang pinto ng kwarto. Saglit na nagulat si Ligaya, ngunit nakita niya ang dalawang tao na nakaunipormeng madilim. Hindi ito ang kapansin-pansing puting damit ng mga nurse. Mabilis at tahimik silang kumilos. Sa likod nila, lumitaw si Director Reyes, isang babae na nasa kanyang maagang 50, na may mahigpit ngunit mabait na mukha. Nakasuot ng isang maayos na business suit. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng malalim na pag-aalala
nang makita ang kalagayan ni Ligaya. Ginang Ligaya, bulong ni Direktor Reyes. Handa na ako, Direktor. Mahinang sagot ni Ligaya. Ilagay si Ginang Ligaya sa portable stretcher. Utos ni Direktor Reyes sa medical team. Agad na iniladlad ng team ang natitiklop na stretcher. Maingat nilang tinulungan si Ligaya na humiga. Ginang, bibigyan ka namin ng pansamantalang iniksyon para sa lagnat, para maging mas komportable ka sa biyahe, sabi ng isa sa mga miyembro ng medical team. Tumangulang si Ligaya. Naramdaman niya ang isang bahagyang tusok sa kanyang braso at di nagtagal, isang pakiramdam ng lamig ang kumalat sa kanyang katawan. Habang binubuhat siya, huling sulyap ang ibinigay ni Ligaya sa kisame ng kwarto. Ang silid na siya mismo ang nagdekorasyon. Ang silid na naging tahimik na saksi sa pagbabago ni Ramon. Inilabas siya sa kwarto at dinala sa marangyang sala. Napako ang tingin ni Ligaya sa malaking larawan ng kanilang kasal na nakasabit sa dingding. Isang larawan kung saan sila ni Ramon ay masayang nakangiti. Ang Ramon ng nakaraan na kanyang kilala. Ang Ramon na malambing at mapagmahal. Ngayon, ang larawang iyon ay parang isang pangungutya. Iwanan ang lahat. Huwag kumuha ng anuman. Bulong ni Ligaya. Siyempre, Ginang. Wala tayong kailangan mula rito. Matigas na sagot ni Direktor Reyes. Lumabas sila sa pangunahing pinto. Walang kapansin-pansing ambulansya sa harap ng bakuran. Mayroong isang itim na Mercedes-Benz Sprinter na nakaparada, na parang sasakyan mula sa isang presidential convoy. Bumukas ang gilid na pinto, na nagpapakita ng isang interior na isang fully equipped, top-class na resuscitation space. Samantala, sa isang marangyang apartment sa BGC, Bonifacio Global City, malakas na tumatawa si Ramon. Nagsalin siya ng champagne sa isang mataas na baso para kay Christine, isang bata at magandang babae na nakasuot ng manipis na sutlang nightgown. Kaya bukas, opisyal na tayong magiging may-ari ng malaking bahay na iyon, mahal? Malanding tanong ni Christine. Siyempre, pinalayas ko na siya. Hindi maglalakas loob na tumutol ang pulubing may sakit na iyon. Wala siyang anuman. Bukas, ipapalit ko ang lahat ng kandado. At sa susunod na araw, maaari na nating simulan ang pag-aayos sa kwarto. Sabi ni Ramon, habang niyayakap si Christine. Napakaganda. Sa wakas, magiging atin na ang lahat ng ito. Bulalas ni Christine. Itinaas ni Ramon ang kanyang baso. Para sa ating bagong buhay. Sabi niya. Ang kanyang lumang mobile phone ay nakalagay sa mesa sa silent mode. Ayaw niyang maabala ng mga tawag mula sa babaeng may sakit na iyon. Sa loob ng medical van na dahan-dahang dumudulas sa gabi, sinimulan ng gamutin si Ligaya. Agad siyang binigyan ng IV drip ng doktor na naghihintay sa loob ng sasakyan. Temperatura 40 degrees. Medyo malubhang impeksyon, ngunit gumagawa na kami ng mga hakbang. Kailangan nating dalhin siya sa klinika para sa intensive therapy, sabi ng doktor. Nakaupo si Direktor Reyes sa isang upuan, sa tabi ng kama ni Ligaya. Pinagmasdan niya ang maputlang mukha ni Ligaya, na may nag-aalalang ekspresyon. Ginang, kailangan mong maging malakas. Inihanda na namin ang lahat sa Elite VIP Clinic. Napapikit si Ligaya. Nagsimula ng gumana ang gamot sa lagnat, binabawasan ang pagkahilo. Ang kanyang isipan ay lumipad sa nakaraan. 5 taon na ang nakalipas. Nang magsimula ang lahat ng lihim na ito, kakatanggal lang ni Ramon sa kanyang unang trabaho. Ilang buwan siyang nasa depresyon. Si Ligaya, na noon ay isang simpleng may bahay, ay sinubukang aliwin siya. Naging sensitibo si Ramon sa lahat ng bagay na may kinalaman sa pera. Dahil sa kanyang pagmamataas, pinagbawalan niya si Ligaya na magtrabaho. Ang trabaho mo ay manatili sa bahay. Ako ang kikita ng pera, sabi niya. Kahit na wala siyang trabaho. Ngunit si Ligaya, na lihim na may diploma sa parmasya, ay nakaramdam ng pagkabigo. Marami siyang ideya. Sa kanyang libreng oras sa pagitan ng mga gawaing bahay, nagsimula siyang mag-eksperimento sa kusina, hindi sa pagluluto,
kundi sa paglikha ng mga produktong pampaganda mula sa mga organikong sangkap ng halaman. Naalala niya ang mga lumang recipe na ipinamana sa kanya ng kanyang lola. Ginamit niya ang lahat ng kanyang personal na ipon upang bumili ng mataas na kalidad na mga hilaw na materyales. Pagkatapos ng ilang buwan ng pagsubok, nagtagumpay siyang lumikha ng isang face serum at isang pampaputi na krema na may kamangha-manghang epekto. Sinubukan niya ito sa kanyang sarili at ang mga resulta ay hindi kapanipaniwala. Si Ramon, na abala sa paghahanap ng trabaho, ay hindi nagbigay pansin sa kanya. Ang alam lamang niya ay nagkukulong ang kanyang asawa sa kusina. Naglakas loob si Ligaya. Ang dalang pagala, nagbukas siya ng isang maliit na online store. Sa una, nagbebenta lamang siya sa mga kakilala, ngunit sumikat ang kanyang mga produkto dahil sa word of mouth. Dumami ang mga order. Noon din nakahanap ng bagong trabaho si Ramon. Medyo maganda ang kanyang sahod. Nagsimula siyang maging mayabang. Madalas niyang nakikita si Ligaya na nakaupo hanggang gabi, kasama ang kanyang lumang telepono. Sumasagot sa mga order ng customer. Binibigyan kita ng pera, pero hindi mo pa rin binibitawan ang telepono mo. Mukhang wala kang magawa. Sigaw sa kanya ni Ramon. Isang gabi. Tumahimik lang si Ligaya. Noong gabing iyon, kakasara lang niya ng isang deal na nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Ang turning point ay dumating nang makilala niya si Director Reyes sa isang seminar para sa mga babaeng negosyante. Dumalo si Ligaya bilang kalahok. Si Director Reyes ay isang panauhing tagapagsalita. Si Director Reyes ay dating may mataas na posisyon sa isang multinational na kumpanya at nagpa siya na mag-early retirement. Pagkatapos ng kaganapan, naglakas loob si Ligaya na lapitan si Director Reyes. Ipinakita niya sa kanya ang kanyang mga produkto at isang sulat kamay na plano sa negosyo. Namangha si Director Reyes sa potensyal ni Ligaya. Ang produktong ito ay napakaganda, ginang Ligaya, at ang iyong diskarte sa negosyo ay napakatatag, sabi noon ni Director Reyes. Sa huli, pumayag si Director Reyes na sumali, hindi bilang isang mamumuhunan, kundi bilang isang kasosyo. Nais ni Director Reyes na bumalik sa trabaho at naniwala sa pananaw ni Ligaya. Itinatag nila ang LH Holdings. Si Ligaya ang may-ari at utak sa likod ng lahat ng produkto. Si Director Reyes ang naging CEO. Ang mukha ng kumpanya, isang bagay ang hiniling ni Ligaya, na huwag lumitaw ang kanyang pangalan saan man. Nais niyang manatiling ordinaryong asawa ni Ramon. Sa kabalintunaan, sa tulong ng mga koneksyon ni Director Reyes, umasa siyang si Ramon, na nagtagumpay sa kanyang bagong trabaho, ay magiging isang mas mabuting asawa, ngunit nagkamali si Ligaya. Habang mas nagiging matagumpay si Ramon, mas lalo siyang naging mayabang. Samantala, mabilis na lumago ang holding company. Mula sa skincare, lumawak sila sa high-end fashion. Ang mga mamahaling damit at accessories na dinisenyo ni Ligaya ay naging napaka-popular sa lokal at internasyonal na merkado sa New York, Paris, Shanghai, at maging sa Tokyo. Ang buwanang netong kita na 150 milyong piso ay isang konserbatibong numero lamang. Ito ang personal na netong kita ni Ligaya. Bukod sa kita ng kumpanya, na 10 beses na mas malaki. Itinago ni Ligaya ang lahat ng kayamanang ito sa mahigpit na lihim. Patuloy siyang namuhay ng simple. Kahit na gusto ni Ramon na bumili ng isang marangyang bahay at isang sports car, kinailangan niyang kumuha ng isang malaking pautang sa bangko. Ipinagmayabang ni Ramon na nakuha niya ang pautang dahil sa kanyang mahusay na pagganap sa trabaho. Hindi alam ni Ramon na ang kanyang corporate debt, na 1 taon na ang nakalipas, ay nasa bingit ng default, ay lihim at ganap na binili ng isang kumpanya ng pamumuhunan. At ang kumpanyang iyon ay isang subsidiary ng LH Holdings. Ang marangyang bahay at sports car, na labis niyang ipinagmamalaki, ay ang collateral para sa pautang na iyon. Ngayon, sa legal na paraan, hindi na ito pag-aari ng bangko, kundi ng LH Holdings.
Ibig sabihin, ni Ligaya mismo. Binuksan ni Ligaya ang kanyang mga mata. Ang medical van ay pumapasok na sa VIP area ng ospital. Direktor, tawag ni Ligaya. Mahina pa rin ang kanyang boses. Ngunit ang kanyang tingin ay matalas na parang bakal. Opo, Ginang Ligaya. Lumapit si Direktor Reyes. Kinuha ni Ramon ang bahay at ang sasakyan. Sinabi niya na lahat iyon ay sa kanya, na lahat ay nakapangalan sa kanya. Ngumiti ng bahagya si Direktor Reyes. Isang makahulugang ngiti. Nakalimutan niya, Ginang, kung sino ang nagbayad ng kanyang business loan sa bangko. Isang taon na. Ang nakalipas nang siya ay malapit ng mabangkarote. Patuloy ni Ligaya. Nakalimutan niya na ang collateral para sa pautang na iyon ay ang mismong bahay at ang marangyang sasakyan na ipinagmamalaki niya araw-araw. At tiyak na hindi niya alam, dagdag ni Direktor Reyes, na ang investment company na bumili ng lahat ng kanyang utang mula sa bangko ay ang LH Holdings. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ang doktor at nurse sa loob ng sasakyan ay propesyonal na nagkunwaring hindi narinig ang lihim na pag-uusap na iyon. Direktor Reyes, sabi ni Ligaya, simula ng proseso, pagbawi ng mga ari-arian. Kailan ko sisimulan, Ginang? Tumingin si Ligaya sa mga ilaw sa kalye na kumikislap sa labas ng bintana. Pinalayas niya ako ngayong gabi. Akala niya bukas ng umaga ay magiging palaboy ako. Gusto kong hayaan siyang magsaya sa kanyang tagumpay. Kasama ang babaeng iyon. Bigyan mo siya ng 3 araw para magpakasaya sa kanyang tagumpay. Tumango si Direktor Reyes. 3 araw. Ituring natin itong huling libreng upa na ibinibigay natin sa kanya. Pagkatapos ng 3 araw, kikilos ang ating legal team. Sa eksaktong 3 araw, babawiin natin ang lahat ng nararapat na sa iyo, Ginang. Mabuti. Muling ipinikit ni Ligaya ang kanyang mga mata. Ngayon, mag-focus sa aking paggaling. Kailangan kong maging malusog para makita ang kanyang wasak na mukha. Huminto ang medical van sa isang pribadong pasukan. Naghihintay na ang isang team ng mga doktor at espesyalista. Inilipat si Ligaya sa presidential suite para sa paggamot. Malayo roon. Mahimbing na natutulog si Ramon sa mga bisig ni Christine. Nananaginip ng kanyang magandang bagong buhay. Walang kamalay-malay na ang kanyang tunay na buhay ay magtatapos sa loob ng 3 araw. Napakatamis ng tagumpay para kay Ramon. Nagising siya sa panoramic apartment ni Christine. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumagos sa matataas na bintana. Pinupuno ng gininto ang liwanag ang silid. Natutulog pa rin si Christine sa tabi niya. Mahigpit na nakayakap sa kanyang braso. Tiningnan ni Ramon ang magandang mukha na iyon at ngumiti ng may kasiyahan. Nagawa niya. Inalis niya ang pabigat sa kanyang buhay. Ang babaeng may sakit na si Ligaya. Inisip niya na ngayon. Malamang na umiiyak si Ligaya sa isang istasyon ng bus. Sinusubukang bumalik sa mahirap na apartment ng kanyang mga magulang. Ngumisi si Ramon. Hindi na niya ito problema. Ang kanyang bago at maningning na buhay ay magsisimula ngayon. Magandang umaga, mahal. Narinig ang paos at malanding boses ni Christine. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Anong oras na? Nakaalis na ba ang babaeng iyon sa bahay natin? Siyempre. Nakaalis na. May kumpiyansang sagot niya. Sinabihan ko siyang umalis bago magmadaling araw. Wala siyang pagpipilian. Wala siyang pera. Walang kapangyarihan. Siya ay isang mahinang babae lamang na nabuhay sa aking gastos. Ngumiti ng malapad si Christine. Tumayo siya mula sa kama. Nahulog ang kanyang sutlang nightgown na naglantad sa kanyang mga balikat. Magaling! Hindi na ako makapaghintay na lumipat doon. Marangya ang apartment na ito, ngunit ang bahay na iyon ay isang tunay na palasyo at ako ang magiging reyna doon. Siyempre, mahal, anumang bagay para sa iyo, sabi ni Ramon. Halika, mag-ayos ka. Ngayon, mag-aalmusal tayo sa ating bagong bahay. Sasabihin ko sa kasambahay na karaniwang naglilinis na itapon ang lahat ng gamit na naiwan ni Ligaya. Ayokong magkaroon ng kahit katiting na bakas niya. Makalipas ang 1 oras, dahan-dahang pumasok ang marangyang sports car ni Ramon sa bakuran ng malaking bahay.
Bumaba si Ramon mula sa sasakyan, na nakasuot ng salaming pang-araw, na parang isang hari. Mayabang na naglakad si Christine sa tabi niya. Binuksan ni Ramon ang pangunahing pinto. Maligayang pagdating sa ating palasyo. Aking reyna, sabi niya. Pumasok sila. Kakaiba. Napakatahimik ng bahay. Ngunit sa parehong oras, napakalinis. Masyadong malinis. Inaasahan ni Ramon na mag-iiwan si Ligaya ng gulo, magkakalat ng mga gamit, o babahain ang lahat ng luha. Ngunit hindi iyon nangyari. Nagpunta si Ramon sa kwarto. Binuksan ang pinto. Bahagyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Natagpuan niya ang silid na napakalinis. Ang kama, kung saan naghihirap si Ligaya kahapon dahil sa sakit, ay ngayon ay may perpektong puting kumot at unan. Walang bakas ng gamot o basag na baso ng tubig. Kahit ang karpet sa tabi ng kama, kung saan nahulog ni Ligaya ang baso, ay tila tuyo at perpektong malinis. Siguro naglinis siya. Bulong ni Ramon. Naguguluhan. Buti naman, at kumilos siya ng maayos. Sabi ni Christine mula sa likuran. Sa wakas, may silbi rin siya. Medyo hindi mapakali si Ramon. Kakaiba ito. Paano nagawang linisin ni Ligaya nang perpekto ang isang silid habang may mataas na lagnat at nasaan ang mga maruruming kumot. Tiningnan niya ang aparador, ang mga simpleng damit ni Ligaya, ang kanyang mahahabang damit at alampay ay nawala. Ang mga drawer ng komoda ay walang laman din. Talagang umalis na siya, sabi ni Ramon. Sa wakas ay nakaramdam ng ginhawa. Pinawi niya ang kanyang pag-aalala. Siguro tumawag siya ng taxi at nagdala ng isang maliit na maleta. Mas mabuti, isang malinis na paghihiwalay. Siyempre, malinis. Ngayon, kumuha tayo ng mga sukat sa silid na ito. Masiglang bulalas ni Christine. Gusto kong palitan ang kama na ito. Masyadong makaluma. Gusto ko ng isang bilog na kama na may canopy at kailangang pinturahan muli ang mga dingding na ito. Gusto ko ng kulay ginto. Tumatakbo si Christine sa paligid ng bahay. Ang kanyang matinis na boses ay sumisira sa katahimikan. Itinuturo niya ang mga muebles. Ang sofa na ito ay pangit. Palitan mo ito. Ang larawang ito ay walang lasa. Itapon mo ito. Ang kusinang ito ay nangangailangan ng kumpletong pag-aayos. Gusto ko ng isang set ng kusina na inangkat mula sa Italia. Ngumiti lang si Ramon. Oo, mahal. Papalitan ko ang lahat. Lahat para sa iyo. Ngayong gabi, magdiriwang tayo. Iimbitahan ko ang ating pinakamalalapit na kaibigan. Mag-o-order ako ng pinakamarangyang serbisyo ng paghahatid ng bangkete sa lungsod. Kinuha ni Ramon ang kanyang telepono at tinawagan ang premium na serbisyo sa pag-catering na karaniwan niyang ginagamit. Nag-order siya ng pinakamahal na pagkain. Imported na Wagyu beef, sariwang seafood, at elite champagne. Naiintindihan ko, Ginoong Ramon, ang kabuuang halaga ng order ay 200,000 piso. Ayon sa mga patakaran, hinihiling namin sa iyo na magbayad ng 50% na paunang bayad ngayon. Sabi ng empleyado ng restaurant sa telepono. Siyempre, ipadala mo sa akin ang bill. Babayaran ko gamit ang aking pangunahing credit card. Mayabang na sabi ni Ramon. Umupo siya sa sofa na tinawag ni Christine na pangit at binuksan ang banking app. Sinubukan niyang bayaran ang paunang bayad na 100,000 piso. Ipinasok ang numero ng credit card at pinindot ang pay button. Ilang segundo itong nagproseso. Pagkatapos ay lumitaw ang isang pulang abiso sa screen. Transaksyon tinanggihan. Kumunot ang noo ni Ramon. Kakaiba, ang limitasyon sa card na ito ay daan-daang libong piso pa. Siguro may problema sa network, bulong niya. Sinubukan niya ulit. Transaksyon tinanggihan. Mahal, bakit ang tagal? Tanong ni Christine. Naabala sa pagkuha ng selfie sa sala. Sandali lang, mahal. Mukhang may problema sa network ang bangko. Sinikap ni Ramon na maging kalmado ang kanyang boses. Medyo nahihiya na siya. Sinubukan niya ang isa pang credit card mula sa parehong bangko. Tinanggihan. Nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa kanyang sentido. Hindi ito maaaring mangyari.
Siya ay isang VIP client. Bakit tinatanggihan ang kanyang mga card? Sinubukan niya ang kanyang debit card. Tinanggihan. Hindi sapat na pondo. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Hindi sapat na pondo. Imposible. Dumating ang kanyang sahod. 3 araw na ang nakalipas. Mabilis niyang isinara ang payment app at binuksan ang pangunahing mobile banking app. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ipinasok niya ang password. Nag-load ang screen. At pagkatapos ay lumitaw ang isang mensahe. Access blocked. Mangyaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na sangay. Namatay ang katawan ni Ramon. Nagsimulang kumalat ang gulat sa kanyang dibdib. Ito ay isang sakuna. Hindi niya ma-access ang kanyang payroll account. Hindi niya magamit ang kanyang mga credit card. Ramon, tumawag sa akin ang restaurant. Sabi nila, tinatanggihan pa rin ang bayad. Nakakahiya! Sigaw ni Christine. Hindi na masaya ang kanyang mukha. Kalma lang, mahal. Kalma lang. Nagsimula nang magpanik si Ramon. Naalala niya na mayroon siyang backup account sa ibang bangko. Isang account na halos hindi niya ginagamit at walang credit limit na nakakabit. Kaunti lang ang pera doon. Ngunit marahil ay may ilang daang libong piso pa. Gamit ang nanginginig na mga kamay, sinubukan niyang bayaran ang paunang bayad para sa bangkete mula sa account na iyon. Tagumpay. Nakahinga ng maluwag si Ramon. Sa isang sandali, nagawa niyang iligtas ang kanyang mukha sa harap ni Christine. Kita mo, problema lang sa network. Sabi ni Ramon, na may pilit ng ngiti, ayos na ang lahat. Darating ang serbisyo sa 7 ng gabi. Muling sumaya si Christine. Magaling! Ngayon kailangan kong mag-ayos para sa beauty salon. Pagkaalis ni Christine, agad na nawala ang ngiti ni Ramon. Maputla ang kanyang mukha. Mayroong isang bagay na napakasama. Bakit na-block ang kanyang pangunahing account? May kinalaman ba ito kay ligaya? Imposible. Hindi magagawa ng hangal na babaeng iyon ang isang bagay na tulad nito. Ipinangako niya sa kanyang sarili na bukas ng umaga. Tatawagan niya ang bangko. At sisigawan sila. Tiyak na hihingi siya ng kabayaran para sa kahihiyang ito. Habang naglalakad siya sa silid, pinipigilan ang pagkabalisa. May tumawag sa pinto. Binuksan ni Ramon ang pinto. Sa harap niya ay isang courier na nakauniporme. May hawak na malaking brown na folder. Ginoong Ramon? Oo, ako nga. Rehistradong sulat. Pumirma po rito. Pumirma si Ramon sa abiso ng paghahatid, isinara ang pinto, at sinuri ang folder. Ang nagpadala ay isang law firm na may napakamahal na pangalan, Bautista at mga kasosyo. Inakala ni Ramon na ito ay mga dokumento mula sa korte na may kaugnayan sa kanyang kaso ng annulment. Hindi siya makapaghintay na buksan ito. Ngunit sa loob ay hindi isang dokumento mula sa family court, kundi isang notaryal na kahilingan. Isang opisyal na legal na babala, mabilis na binasa ng kanyang mga mata, ang mga tuyo at formal na parirala. Mahal na Ginoo, sa ngalan ng aming kliyente, LH Holdings, ipinapaalam namin sa iyo na nilabag mo ang mga tuntunin ng kasunduan para sa iyong corporate credit line. Ang buong halaga ng iyong pangunahing utang, 400 milyong piso, ay dapat bayaran. Binibigyan ka namin ng 3 araw upang ganap na bayaran ng utang. Kung hindi matupad, agad naming sisimulan ang sapilitang pagbawi ng iyong mga ari-arian. Partikular ang isang ari-arian sa Alabang, isang premium class na sports car. Ang baso na hawak ni Ramon ay nahulog mula sa kanyang kamay at nabasag sa marangyang marmol na sahig. Bumuhos ang pawis sa kanya. 3 araw, 400 milyong piso. Bahay na kukunin. Hindi! Imposible! Bulong niya sa nanginginig na boses. Ako! Nagbayad ako ng hulog noong nakaraang linggo. Anong paglabag? At ano ang LH Holdings? Ang kanyang pagdiriwang ng tagumpay ay biglang naging simula ng isang bangungot. Noong gabing iyon, sa gitna ng musika at tawanan ng kanyang mga kaibigan at ni Christine, tanging isang pekeng ngiti ang maipipilit ni Ramon. Magulo ang kanyang isipan. Naramdaman niya
ang isang hindi nakikitang lubid na dahan-dahang humihigpit sa kanyang leeg. Hindi nakatulog si Ramon buong gabi. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Christine. Pagod mula sa kanyang maliit na party. Ngunit sa isipan ni Ramon, ang mga salita mula sa notaryal na babala ay paulit-ulit na parang sirang plaka. 4 na piso. True araw. Sa pilitang pagbawi. LH Holdings. Pagsikat ng araw, bumangon si Ramon mula sa kama. Masakit ang buong katawan niya at pula ang kanyang mga mata. Hindi siya naligo. Naghilamos lang at nagbihis ng basta-basta. Wala na siyang pakialam sa kanyang itsura. Eksaktong alas 8 ng umaga, sa pagbubukas pa lang ng bangko, minamaneho na ni Ramon ang kanyang sasakyan patungo sa sangay ng kanyang pangunahing bangko, kung saan siya ay isang VIP client. Kailangan niyang linawin ang gulong ito. Tiyak na ito ay isang administratibong pagkakamali ng bangko. Dapat lang. Alas 8 ng umaga, sa pagbubukas pa lang ng bangko, sumugod si Ramon sa loob. Nilampasan niya ang pila ng mga ordinaryong kliyente at dumiretso sa VIP service counter. Ako si Ramon. Gusto kong makita ang branch manager ngayon din. Malakas niyang sabi. Inihagis ang kanyang VIP card sa counter. Agad siyang inasikaso ng nagulat na empleyado. Pinaghintay si Ramon sa isang espesyal na silid. Pagkalipas ng 5 minuto, isang maayos na customer relations manager ang lumapit sa kanya. Hindi ito ang branch manager. Magandang umaga, Ginoong Ramon. Paano ko kayo matutulungan? Hayaan ninyong tingnan ko ang inyong account. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy, biglang sabi ni Ramon. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit lahat ng credit card ko ay nakablock. Bakit frozen ang payroll account ko? At bakit nakatanggap ako ng absurdong demand para sa breach of contract? Kalmadong tumingin ang manager sa screen ng kanyang computer. Paumanhin sa abala. Ginoong Ramon, hayaan ninyong tingnan ko. Interesante. Anong interesante? Sigaw ni Ramon. Tumingin ang manager. Hindi kami ang nag-block ng inyong mga account at credit card, Ginoo. Ang totoo, ang inyong balanse ay talagang zero. At ang inyong credit card limit ay ganap ng naubos. Imposible. Sigaw ni Ramon. Ang sahod ko ay daan-daang libong piso. At ang limit ko ay ilang milyon. Wala akong ginastos kahapon. Tama, Ginoo. Ngunit naitala ng aming sistema ang isang automatikong emergency withdrawal mula sa inyong corporate credit line kagabi ng 1:00 ng umaga. Ang withdrawal na ito ay umubos sa buong balanse ng inyong payroll account at sabay-sabay na naubos ang lahat ng natitirang limit sa lahat ng inyong credit card. Namutla si Ramon. Emergency withdrawal? Sa utos nino? Muling tumingin ang manager sa screen. Hindi sa aming utos, Ginoo. Ito ay utos ng bagong may-ari ng inyong credit line. Bagong may-ari? Ayon sa aming datos. Ang corporate loan na 400 milyong piso na mayroon kayo sa aming bangko ay ibinenta 6 na buwan na ang nakalipas sa isang pribadong investment company na nagngangalang LH Holdings. Kami ay nagsisilbi lamang bilang ahente na namamahala sa pagbabayad ng buwanang hulog. Nanikip ang dibdib ni Ramon. LH Holdings. Bakit nila gagawin iyon? Hindi ako kailanman nahuli sa pagbabayad. Umiling ang manager. Wala sa aming kapangyarihan iyon. Ginoo. Ayon sa abiso na natanggap namin kagabi mula sa LH, idineklara kayong lumabag sa mga tuntunin ng loan agreement. Sa kaso ng paglabag sa kontrata, may karapatan ang LH Holdings na sa pilitang mag-withdraw ng pondo mula sa inyong mga account bilang paunang parusa para sa delinquency. At mukhang iyon mismo ang kanilang ginawa. Nang hina si Ramon, kumapit siya sa gilid ng mesa. Paano? Paano ko nilabag ang kontrata? Hindi namin alam ang mga detalye, Ginoo. Tiyak na ipinaliwanag ito sa notaryal na kahilingan na inyong natanggap. Kailangan ninyong makipag-usap ng direkta sa LH Holdings o sa kanilang mga abogado, sabi ng manager sa isang walang emosyon na tono, na parang nag-uusap tungkol sa panahon. Lumabas si Ramon sa bangko, na naglalakad ng pasuray-suray, tila umiikot ang langit, at basa na ng pawis ang kanyang damit.
Umupo siya sa kanyang sports car. Ang sasakyan na kukumpiskahin sa loob ng 3 araw. Nanginginig ang kanyang mga kamay. LH Holdings. Muli ang pangalang iyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap ang LH Holdings sa internet. Ang lumabas sa screen ay isang higanteng korporasyon. Ligaya Holdings. Isang conglomerate na nagpapatakbo sa larangan ng luxury fashion, global skincare, at real estate. Ang logo nito ay nasa lahat ng dako. Nakita na ito ni Ramon dati, ngunit hindi niya pinansin. Bakit? Bakit binili ng isang napakalaking kumpanya ang aking maliit na utang sa desperasyon? Bulong niya. Pagkatapos ay naalala niya ang pangalan ng law firm sa demand, Bautista, at mga kasosyo. Sa pag-ipon ng natitirang tapang, tinawagan niya ang numero ng telepono na nakasaad sa dokumento. Magandang umaga, ako si Ramon. Nakatanggap ako ng notaryal na kahilingan sa ngalan ng LH Holdings. Tiyak na may pagkakamali. Hindi ako kailanman lumabag sa kontrata. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado at malamig. Walang pagkakamali. Ginoong Ramon, ang aming kliyente ay kumikilos ayon sa batas. Nilabag ninyo ang Section 11, Subsection B ng loan agreement na inyong pinirmahan. Section 11. Subsection B? Ano iyon? Kung tamad kayong magbasa ng mga dokumentong pinipirmahan ninyo, Ginoong Ramon, ang seksyong ito ay nagsasaad na obligasyon ninyong panatilihin ang pagkakasundo sa pamilya at hindi gumawa ng mga immoral o hindi marangal na gawain na maaaring makaapekto sa imahe ng corporate loan. Natahimik si Ramon. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang dugo. Isang absurdong seksyon iyon. Wala itong kinalaman sa utang. Mayroon itong direktang kinalaman. Ginoong Ramon, nang ibenta ang inyong loan sa aming kliyente. Lahat ng section, lalo na ang morality clause na ito, ay na-activate. Ang aming kliyente, isang kumpanya, na lubos na nagpapahalaga sa mga halaga ng pamilya, ang inyong ginawa, pag-file ng annulment at pagpapalayas sa inyong may malubhang sakit na asawa para makasama ang ibang babae, ay isang malubhang paglabag sa Section 11. Subsection B. Hindi makahinga si Ramon. Saan? Saan nila nalaman? Mayroon kaming hindi mapag-aalinlangan ng ebidensya. Ginoong Ramon, mga litrato, audio recording, at mga testigo. Alam namin na pinalayas ninyo ang inyong asawa. 2 gabi na ang nakalipas. Iyon mismo ang nag-trigger sa claim ng paglabag sa kontrata. Napaluhod si Ramon. Ligaya. Lahat ng ito ay dahil kay Ligaya. Pero paano? Paano nakilala ni Ligaya ang LH Holdings? Anong gusto nila? Bigyan ninyo ako ng oras. Magbabayad ako ng mga hulog. Ngayon ay nagmamakaawa na si Ramon. Nanginginig sa takot. Huli na ang lahat. Hindi interesado ang aming kliyente sa mga hulog. Ayon sa notaryal na kahilingan, mayroon ka pang, tingnan natin, mayroon ka pang 2 araw at 8 oras para bayaran ang 400 milyong piso. Kung hindi, darating ang aming collection team para kunin ang inyong bahay at ang inyong sasakyan. Naputol ang tawag. Inihagis ni Ramon ang telepono sa dashboard. Sumigaw siya sa loob ng sasakyan. 400 milyong piso sa loob ng 2 araw. Imposible iyon. Naka-freeze ang kanyang sahod. Ang tanging ari-arian niya ay ang bahay na ito at ang sasakyang ito na lumalabas na hindi pala sa kanya. Sinubukan niyang mag-isip ng malinaw. Ligaya. Gawa ito ni Ligaya. Pero paano? Nagtatrabaho ba si Ligaya sa LH Holdings bilang isang janitor at nagreklamo sa kanyang amo? Imposible. Hindi lohikal. Sinubukan niyang alamin kung sino ang may-ari ng LH Holdings. Binuksan niya ang isang business news portal. Ang may-ari ng LH Holdings ay isang misteryosong tao. Ang kumpanya ay pinamamahalaan ng isang CEO na nagngangalang Direktor Reyes. Direktor Reyes. Kumunot ang noo ni Ramon. Pamilyar ang pangalang iyon. Bigla niyang naalala. Maraming taon na ang nakalipas. Ikinuwento sa kanya ni Ligaya ang tungkol kay Tita Reyes.
isang kaibigan mula sa kanilang parokya, na isang hindi kapani-paniwalang tao. Palagi siyang kinukutya ni Ramon. Isang grupo lang iyan ng mga tsismosang matatanda. Sabi niya, posible ba? Ang kaibigan ni Ligaya mula sa parokya ay ang CEO ng LH Holdings? Sumakit ang ulo ni Ramon. Masyadong komplikado ang lahat. Kailangan niyang hanapin si Ligaya. Kailangan niyang magmakaawa kay Ligaya. Kailangan niyang hilingin kay Ligaya na bawiin ang kanyang reklamo. Sa Direktor Reyes, oo, iyon ang tanging paraan. Agad niyang pinaandar ang sasakyan. Kailangan niyang malaman kung nasaan si Ligaya ngayon. Kailangan niyang pumunta sa mahirap na paupahang apartment ng mga magulang ni Ligaya. Kailangan niyang pumunta ngayon din. Habang papaalis siya sa parking lot ng bangko, tumunog ang kanyang telepono. Si Christine iyon. Binaliwala niya ito. Patuloy na tumatawag si Christine. Inis na sinagot ni Ramon. Ano? Bakit ka sumisigaw? Bumalik ka agad. Ang credit card na ibinigay mo sa akin kaninang umaga ay hindi rin tinanggap sa beauty salon. Namatay ako sa hiya. May pera ka pa ba? Hinampas ni Ramon ang manibela. Problema na naman. May emergency ako. Bayaran mo muna gamit ang pera mo. Ano? Pera ko? Imposible. Mag-transfer ka ng pera sa akin ngayon din. Sabi ko may emergency ako. Biglang ibinaba ni Ramon ang tawag. Sa beauty salon. Sa beauty salon, napatulala si Christine habang nakatingin sa kanyang telepono. Ito ang unang pagkakataon na sinigawan siya ni Ramon. Nagsimula siyang mapagtanto na may mali. Ang mayamang lalaki na ipinagmamalaki niya ay biglang nagkaproblema sa lahat ng kanyang mga card. Nagsimulang pumasok ang mga hinala sa kanyang isipan. Hindi na nag-alala si Ramon tungkol kay Christine. Tinapakan niya ang gas ng kanyang sports car. Kailangan niyang hanapin si Ligaya. Kung kinakailangan, luluhod siya sa paanan ni Ligaya. Hindi niya alam na si Ligaya, na hinahanap niya, ay kasalukuyang nagpapagaling mula sa kanyang sakit. Nakaupo sa isang upuan sa kanyang opisina. Sa pinakamataas na palapag ng skyscraper ng LH Holdings, pinapanood ang bawat panic na hakbang ni Ramon sa pamamagitan ng mga ulat ng kanyang legal team. Walang takas si Ramon. Ang ikalawang araw ay isang impyerno. Ang kanyang paglalakbay sa mga magulang ni Ligaya ay walang saysay. Ang bahay ng mga magulang ni Ligaya ay maliit at simple, tulad ng inaasahan niya. Ngunit ang mga magulang ni Ligaya, kahit na mukhang mahirap, ay tumingin sa kanya na may pinaghalong pagkamuhi at awa. Wala roon si Ligaya. Hindi nila alam kung nasaan ang kanilang anak. Pinalayas mo ang anak ko habang may sakit siya, hindi ba? Tanong ng ama ni Ligaya. Nanginginig ang kanyang boses dahil sa pinipigilang galit. At ngayon, hinahanap mo siya. Umalis ka rito. Huwag ka nang maglakas loob na tumapak sa bahay na ito. Bumalik si Ramon sa lungsod na walang dala. Ang kaunting pera na natitira sa kanyang backup account ay naubos sa gasolina para sa paglalakbay. Noong gabing iyon, nagkaroon sila ng malaking away ni Christine. Gustong malaman ni Christine kung ano ang nangyayari. Nasa bingit ng bangin, sa wakas, ay umamin si Ramon. Sinabi niya na mayroon siyang administratibong problema at pansamantalang naka-freeze ang kanyang mga account. Hindi tanga si Christine. Nakita niya ang notaryal na demand sa mesa. 3 araw, 400 milyong piso. Pagkumpiska ng ari-arian. Bangkarote ka, Ramon! Hysterical na sigaw ni Christine. Pansamantala lang ito. Aayusin ko ang lahat. Kasalanan lahat ni Ligaya. Desperadong sigaw ni Ramon. Wala akong pakialam kung sino ang may kasalanan. Ayokong makasama ang isang pulubi. Noong gabing iyon, natulog sila sa isang malamig at marangyang kama, nakatalikod sa isa't isa. Hindi nakatulog si Ramon. Ang countdown sa kanyang isipan ay patuloy na tumiktak. Bukas ang 3 araw. Ang umaga ng 3 araw ay ang pinakamasaklap sa buhay ni Ramon. Sumikat ang araw. Ngunit parang katapusan na ng mundo. 9 ng umaga. Habang sila ni Christine
ay nag-aalmusal sa isang awkward na katahimikan. May kumatok sa pinto. Nagkatinginan sina Ramon at Christine. Maputla ang kanilang mga mukha. Umiling si Ramon. "Huwag mong buksan. Magkunwari tayong wala sa bahay." Muling kumatok. Sa pagkakataong ito ay mas malakas. Sinabayan ng malalakas na katok sa pinto. "Ginoong Ramon, alam naming nasa loob kayo. Kami ang team ng mga sheriff at mga kinatawan mula sa law firm na Bautista at mga kasosyo." Tumigil ang puso ni Ramon. Nagsimulang umiyak si Christine sa takot. "Anong gagawin natin, Ramon? Anong gagawin natin?" Humikbi si Christine. Si Ramon, na puno ng takot, ay tumakbo patungo sa likod na pinto. Nag-isip siyang tumakas sa hardin. Ngunit nang buksan niya ang pinto sa kusina, may 2 matipunong security guard na nakatayo na doon. "Manatili sa loob." "Ginoo," matigas nilang sabi. Napaligiran si Ramon. Bumalik siya sa sala. Nang magtagumpay ang legal team na buksan ang pinto sa tulong ng isang locksmith na dinala nila, pumasok ang isang lalaki na nakasuot ng perpektong suit. May hawak na folder. Sa likod niya ay may ilang sheriff na may mga sticker para sa pagselyo ng ari-arian. "Ginoong Ramon, tapos na ang oras mo." "Eksaktong 3 araw," malamig na sabi ng abogado. "Sa utos ng korte, sinisimulan namin ang proseso ng sapilitang pagkumpiska ng bahay na ito at lahat ng ari-arian dito para mabayaran ang hindi nabayarang utang ng aming kliyente, ang LH Holdings." "Hindi. Pakiusap. Bigyan ninyo ako ng oras." Napaluhod si Ramon. Ang kanyang kayabangan ay nawala sa isang iglap. "Magbabayad ako. Pangako. Bigyan ninyo ako ng 1 pang linggo." Umiling ang abogado. "Binigyan ka na ng sapat na oras. Sisimulan na ng aming team ang kanilang trabaho. Maaari mo lamang dalhin ang mga personal na gamit na suot mo ngayon. Mayroon kang 15 minuto para voluntaryong umalis sa ari-ariang ito." 15 minuto. Sigaw ni Christine. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Christine ang katotohanan. Tumingin siya kay Ramon, na nakaluhod sa sahig at umiiyak na parang bata. Ang lalaking itinuturing niyang hari ay ngayon ay hindi nahihigit sa isang pulubi. Naging matigas ang mukha ni Christine. Ayaw niyang lumubog kasama niya. Walang sabi-sabi, tumakbo si Christine sa kanyang silid. Nagtatakang sumigaw si Ramon. "Christine, saan ka pupunta? Tulungan mo ako." Nagsimulang pumasok ang mga sheriff. Wala silang pakialam sa drama. Sinimulan nilang idikit ang mga sticker ng ari-arian ni LH Holdings sa flat screen TV, sa marangyang sofa, sa mga mamahaling painting. Sa labas, narinig ang tunog ng isang tow truck na dumating para kunin ang sports car ni Ramon. Pagkalipas ng 5 minuto, bumaba si Christine. Hindi na siya umiiyak. Hila-hila niya ang 2 malalaking maleta na hindi malinaw kung kailan inimpake. Binaliwala niya si Ramon, na nakatulala sa kanya, at dumiretso sa harap ng pinto. "Christine, iniiwan mo ako?" Sigaw ni Ramon sa nanginginig na boses. Huminto si Christine at lumingon. Puno ng pagkamuhi ang kanyang mukha. "Iniiwan kita? Siyempre. Ayokong makasama ang isang talunan at pulubing tulad mo. Akala ko hari ka, pero isa ka lang palang payaso. Magsaya ka sa iyong pagbagsak ng mag-isa." "Ramon, tumawag na ako ng taxi. Paalam." Lumabas si Christine. Hila-hila ang kanyang mga maleta. Nilagpasan ang mga sheriff, ni hindi man lang lumingon. Natigilan si Ramon. Pinagtaksilan at iniwan, tulad ng ginawa niya kay Ligaya. 3 araw na ang nakalipas. Ang pagkakaiba lang, pinalayas si Ligaya habang may sakit. Iniwan siya ni Christine sa kasagsagan ng kanyang pagbagsak. "Oras na, Ginoong Ramon," sabi ng isang security guard. Hinawakan si Ramon sa braso. Kinaladkad si Ramon palabas ng kanyang sariling bahay. Itinapon siya sa mainit na bangketa. Nakapajama pa rin siya. Nakita niya ang kanyang mahalagang sports car na kinukuha mula sa garahe. Nakita niya ang isang kadena at selyo na inilalagay sa pinto ng kanyang bahay. Nawala ang lahat sa loob ng 3 araw. Walang lakas na bumagsak si Ramon sa aspalto. Pinagtitinginan siya ng mga dumadaan. Ang lalaking dati napakayabang,
ay ngayon ay isang katatawanan. Mag-isa siya, walang pera, walang bahay, walang sinuman, sa matinding gulat, sa hindi mailarawang kahihiyan, isang pangalan lang ang naaalala ng kanyang utak. Ang pinagmulan ng lahat ng ito. Ligaya. Kinapa niya ang kanyang mga bulsa. Naroon pa rin ang kanyang lumang telepono. Hindi na niya alam kung sino ang tatawagan. Gusto niyang isumpa si Ligaya. Kailangan niyang magmakaawa kay Ligaya. Hindi niya alam. Kailangan niya lang ilabas ang kanyang emosyon. Gamit ang nanginginig na mga kamay, natagpuan niya ang kontak na Ligaya. Pinindot niya ang call button. Hindi niya inaasahan na sasagutin niya ito. Marahil ay nagbago na ang numero o naka-off ang telepono. Ngunit tumunog ito ng isang beses, 2 beses, at sa ikatlong pagkakataon, sumagot ito. Hello? Ang boses ay kay Ligaya, ngunit hindi ito ang mahina at may sakit na boses. Ito ay isang kalmado, malinaw, at malamig na boses ng isang babae. Si Ramon, na handa nang sumabog sa galit, ay biglang naramdamang napakaliit. Umiyak siya. Ang kanyang pag-iyak ay biglang bumuhos. Ito ay ang iyak ng isang talunan. Ligaya, hysterical niyang sigaw. Ligaya, tulungan mo ako, pakiusap. Ligaya, hindi ko alam kung anong nangyari. Kinuha nila ang bahay, kinuha nila ang sasakyan, pinalayas ako, nasa kalye ako. Ligaya, bakit nangyari ito? Sa 40 palapag ng skyscraper ng LH Holdings, sa presidential suite para sa paggamot na ngayon, ay ginawang isang pansamantalang marangyang opisina. Kalmadong nakaupo si Ligaya. Hindi na siya nakaratay. Magaling na siya. Puno ng enerhiya. At may malaking dignidad. Isang esmeraldang suit lang alampay ang nakabalot sa kanyang mukha, na nagpapahayag ng determinasyon. Sa tapat niya, sina Direktor Reyes at ilang mga pinuno ng departamento ay nagsasagawa ng isang pulong. Nag-vibrate ang lumang telepono na ipinakuha ni Ligaya kay Direktor Reyes mula sa bahay. Sa mesa, kumislap sa screen ang pangalang Ramon. Nahinto ang pulong. Lahat ng tingin ay napunta kay Ligaya. Itinaas ni Ligaya ang kanyang kamay, hinihiling sa lahat na manahimik. Tumingin siya kay Direktor Reyes at bahagyang ngumiti. Pinindot niya ang speakerphone button para marinig ng lahat sa silid. Ang hysterical na pag-iyak ni Ramon ay agad na pumuno sa espasyo. Ligaya, tulungan mo ako. Pakiusap. Ligaya, hindi ko alam kung anong nangyari. Kinuha nila ang bahay. Kinuha nila ang sasakyan. Pinalayas ako. Nasa kalye ako. Ligaya, bakit nangyari ito? Naghintay si Ligaya na matapos umiyak si Ramon. Sumenya siya sa iba na manahimik. Ang katahimikan sa opisina ay kabaligtaran ng gulat na boses ni Ramon sa telepono. Pagkatapos humikbi ni Ramon, inilapit ni Ligaya ang kanyang mga labi sa mikropono. Sumagot siya sa isang kalmado at malakas na boses. Isang boses na hindi pa naririnig ni Ramon noon. Paumanhin! Sino ito? Nagkaroon ng katahimikan. Sa kabilang linya, biglang tumigil ang paghikbi ni Ramon. Ano? Ano iyon? Ako. Ligaya. Si Ramon. Ang asawa mo? Ah, Ginoong Ramon. Sabi ni Ligaya sa isang walang pakialam na tono, na parang nakikipag-usap sa isang estranghero. Sa tingin ko mayroong hindi pagkakaunawaan. Una, hindi na kita asawa. Ang aking mga papeles para sa annulment ay isinampa kaninang umaga. Pangalawa, ang ating bahay, 3 araw na ang nakalipas. Nilinaw mo ng husto na iyon ay iyong bahay, hindi ba? Napatigil si Ramon. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang boses na ito ay boses ni Ligaya. Ngunit hindi ang kanyang Ligaya. Hindi ang mahinang babae na maaari niyang tapakan. Ang boses na ito ay puno ng awtoridad. Ligaya, nasaan ka? Bulong niya sa takot. Anong ginawa mo? Ang boses mo. Magaling ka na? Nasa gitna ako ng isang mahalagang pulong. Sagot ni Ligaya. Sumandal siya sa kanyang upuan, nakatingin sa panorama ng lungsod sa pamamagitan ng malaking salamin
na bintana sa likod niya. Pinag-uusapan namin ang pagpapalawak ng negosyo sa gitnang silangan. Isang bagay na hindi mo mauunawaan. Negosyo. Alam mo na. Negosyo. Naguluhan si Ramon. Ligaya. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Tulungan mo ako. Muli siyang nagmakaawa. Alam kong gawa mo ito. Tiyak na lahat ito ay dahil sa kaibigan mong iyon mula sa parokya, si Direktor Reyes. Oo. Hoy, nagreklamo ka sa kanya. Pakiusap, Ligaya. Sabihin mo sa kanya na itigil ang lahat ng ito. Gagawin ko ang lahat. Babalik ako sa iyo. Hihiwalayan ko si Christine. Pangako. Mula sa speaker, narinig ang isang malamig at mapanuyang tawa. Tawa iyon ni Ligaya. Babalik sa akin? Sa tingin mo, pupulutin ko ang basurang itinapon ko na? At tungkol kay Christine, huli ka na Ramon. Iniwan ka na niya isang oras na ang nakalipas noong dumating ang team ng mga sheriff. Kaka-report lang sa akin ng legal team ko. Naramdaman ni Ramon na para siyang binuhusan ng isang timbang malamig na tubig. Alam ni Ligaya. Alam niya ang lahat. Nakita niya ang lahat. Sino ka? Bulong ni Ramon sa purong takot. Tumayo ang balahibo sa kanyang batok. Sino ka ba talaga? Ligaya? Ngumiti si Ligaya. Gusto mo ba talagang malaman, Ramon? Sa lahat ng taon na nabuhay ka kasama ko, ininsulto mo ako. Tinawag na isang may sakit at pulubing babae na walang ginawa kundi maupo sa telepono. Hindi mo man lang tinanong kung ano talaga ang ginagawa ko sa telepono ko. Anong ibig mong sabihin? Sumenya si Ligaya kay Direktor Reyes. Nagsalita si Direktor Reyes. Magandang araw. Ginoong Ramon. Nakikipag-usap ka sa Board of Directors ng LH Holdings. Nakilala ni Ramon ang kalmadong boses na iyon mula sa tawag ng demand. Direktor, bakit nasa iyo ang telepono ni Ligaya? Anong kinalaman mo sa asawa ko? Kinuha ni Ligaya ang telepono pabalik. Hindi ko siya kaibigan, Ramon. Siya ang aking kanang kamay. Ang CEO na namamahala sa kumpanya para sa akin. Katahimikan. Pinilit ni Ramon na iproseso ang impormasyon. Tinanong mo kung sino ako. Patuloy ni Ligaya. Lumapit siya sa bintana, nakatingin sa kalye sa ibaba, kung saan marahil ay nakaupo si Ramon na parang pulubi. Tumawag ka sa numero ng iyong pulubing asawa na iyong iniwan. Ngunit hayaan mo akong opisyal na magpakilala. Ang boses ni Ligaya ngayon ay tumunog na may ganap na awtoridad. Hello? Ramon? Nakikipag-usap ka kay Ligaya. Ang nag-iisang may-ari, tagapagtatag, at presidente ng LH Holdings. Isang kumpanya na may netong buwanang kita na 150 milyong piso, nakakatapos lang kumumpiska ng lahat ng iyong ari-arian. Nahulog ang telepono mula sa mga kamay ni Ramon. Bumagsak ito sa aspalto. Si Ramon mismo ay natigilan, nakatitig sa mainit na aspalto. Huminto siya sa paghinga. Ang kanyang mundo ay hindi lang nabasag, ito ay naglaho. Bumagsak si Ramon sa maruming bangketa. Nanigas. Ang kanyang telepono ay nakahiga sa tabi niya. Basag ang screen. Ngunit aktibo pa rin ang tawag. Naririnig niya ang kalmadong paghinga ni Ligaya sa kabilang linya. Isang matalim na kaibahan sa mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Hindi! Imposible! Bulong ni Ramon. Ayaw maniwala sa nanginginig na boses. Ito ay dapat isang bangungot. Ligaya. Nagsisinungaling ka. Hindi ba? Lahat ng ito ay kasinungalingan. Muling tumunog ang boses ni Ligaya, malamig at walang emosyon. Wala akong oras para sa kasinungalingan, Ramon. Abala ako, ngunit dahil ngayon ang araw ng iyong pagbagsak, bibigyan kita ng kaunti ng aking oras. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Tulala pa rin si Ramon. Nakatingin sa aspalto, sa ilalim ng kanyang mga paa. Itaas mo ang iyong ulo, Ramon. Utos ni Ligaya. Tumingin ka sa kabilang panig ng kalye. Medyo sa kaliwa mo. Dahan-dahan. Na parang sirang robot. Itinaas ni Ramon ang kanyang ulo. Ang kanyang namamagang mga mata ay nanliit sa liwanag ng tanghali.
Sa kabilang panig ng abalang abenida, isang skyscraper na gawa sa asul na salamin ang matayog na nakatayo. Sa tuktok nito, dalawang higanting letra ang kumikinang sa ilalim ng araw. LH. Ang gusaling iyon. Bulong ni Ramon, na may tuyong lalamunan. Oo, LH Holdings. Sagot ni Ligaya. Nasa ika. 40 palapag ako. Kitang-kita kita mula sa aking bintana. Mukha kang kaawa-awa. Nakaupo ng ganyan sa bangketa. Hindi magtatagal. Palalayasin ka ng mga guwardiya sa lugar na iyon. Lumunok si Ramon. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Pinapanood siya ni Ligaya. Pumasok ka sa lobby. Patuloy ni Ligaya. Gusto kitang makita. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata kung paano bumagsak ang mukha ng mayabang na taong iyon. Naputol ang tawag. Isang buong minuto, natulala si Ramon. Paralisado ang kanyang katawan. Wala na siyang anuman. Wala ng bahay. Wala ng sasakyan. Wala na si Christine. At ngayon, kahit ang kanyang pagmamataas ay handa ng durugin. Wala siyang pagpipilian. Saan pa siya pupunta? Isang masakit na kuryosidad na may halong hangal na pag-asa na makakapagmakaawa siya ang nagtulak sa kanya na tumayo. Sa mga hindi tiyak na hakbang, tumayo siya. Ang pajama na suot niya ay marumi na sa alikabok ng kalye. Naglakad siya na parang zombie, patungo sa malalaking salamin na pinto ng gusali ng LH. Hindi pinapansin ang nakakabinging mga busina ng sasakyan. Ang labi ng gusali ay ibang mundo. Ang sahig ay gawa sa pinakintab na imported na marmol. Mayroong isang artipisyal na talon sa isa sa mga dingding. Dose-dose ng mga empleyado na nakasuot ng perpektong damit ang naglalakad-lakad sa kanilang mga gawain. Ang malamig na hangin ng air conditioner ay tumama sa kanyang pinagpapawisang katawan at nagpanginig sa kanya. Tumayo si Ramon sa gitna ng lahat ng karangyaan, hindi alam ang gagawin. Para siyang isang maruming mancha sa isang puting canvas. Ang magandang babae sa reception ay tumingin sa kanya na may pinaghalong pandidiri at hinala. Paumanhin. Ginoo, maaari ko ba kayong tulungan? Tanong ng babae. Malinaw na hindi maganda ang kanyang tono. Ako. Bulong ni Ramon. Nandito ako para makita si Ligaya. Si Ginang Ligaya. Itinaas ng babae ang kanyang kilay. Si Ginang Ligaya. Ibig mong sabihin ang aming presidente? Mayroon ka bang appointment? Wala. Pero siya mismo ang humiling sa akin na pumunta rito. Sabihin mo sa kanya na si Ramon ito. Paumanhin. Ginoo, hindi ka maaaring pumasok ng walang paunang appointment. Hawak na ng babae ang telepono sa kanyang kamay. Malinaw na tatawag ng security. Papasukin ninyo siya. Isang matigas na boses ang pumutol sa babae. Lumingon si Ramon. Nakatayo doon si Direktor Reyes, kasama ang dalawang matipunong security guard. Kalmado ang mukha ni Direktor Reyes. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Ramon nang may paghamak. Kaya, ikaw si Ramon. Nakilala ni Ramon ang babae, ang kaibigan ni Ligaya sa parokya, si Direktor Reyes. Hayaan mong itama kita, Ginoong Ramon. Malamig na sabi ni Direktor Reyes. Hindi ako ang kanyang kaibigan sa parokya. Ako ang kanyang CEO. Ngayon, sumunod ka sa akin. Naghihintay si Presidente Ligaya sa iyo. Dinala si Ramon sa lobby nang walang anumang pagtutol mula sa kanya. Ngayon, lahat ng tingin ay nakatuon sa kanya. Ang isang gusgusing lalaki na nakapajama at marumi, na naglalakad kasama ang CEO at mga security guard, ay nagdulot ng mga bulungan. Nais ni Ramon na takpan ang kanyang mukha, ngunit wala na siyang natitirang pagmamataas. Hindi siya dinala sa pangunahing elevator. Pinatigil siya ni Direktor Reyes sa VIP waiting area sa gitna ng lobby. Maghintay ka rito. Bababa si Presidente Ligaya. Natigilan si Ramon. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakalakas na masakit. Pakiramdam niya ay isang akusado na naghihintay ng parusang kamatayan. Bawat segundo ay parang isang oras. Biglang, may maririnig na malumanay na tunog mula sa pribadong elevator. Sa dulo ng lobby,
Agad na huminto ang lahat ng aktibidad sa lobby. Ang mga empleyado na abala kanina, ang babae sa reception, kahit ang mga security guard sa harap ng pinto ay huminto. Tumayo sila ng tuwid, nakatingin sa direksyon ng elevator. Ang ilan ay bahagyang yumuko. Bumukas ang mga pinto ng VIP elevator. Unang lumabas ang 2 personal na bodyguard na nakaitim na suit at matatag na tumayo sa magkabilang gilid ng pinto. At pagkatapos ay lumabas si Ligaya. Napahinto sa paghinga si Ramon. Maari siyang mamatay sa kinatatayuan niya. Ang babaeng ito ay si Ligaya. Ngunit hindi ang Ligaya na kanyang kilala. Ang babaeng naglalakad patungo sa kanya ay isang reyna. Nakasuot siya ng isang dekalidad na suit na kulay sapiro asul na perpektong akma sa kanyang katawan. Isang sutlang alampay ng parehong kulay ang nakabalot sa kanyang matangos na mukha sa isang elegante at modernong estilo. Ang kanyang mukha, na dati mukhang maputla, ay ngayon ay sariwa. Pinalamutian ng manipis, ngunit mamahaling pampaganda, na nagpapatingkad sa kanyang mga mata. Naglakad siya, nang may kumpiyansa. Ang kanyang matataas na takong ay tahimik, ngunit matatag na tumutunog sa marmol na sahig. Isang aura ng kapangyarihan at yaman ang nanggagaling sa bawat kilos niya. Ang mga empleyado na kanyang nilalampasan ay magalang na bumabati sa kanya. Magandang araw, Ginang Presidente, nanginig si Ramon. Presidente. Agad na lumapit si Direktor Reyes kay Ligaya at bahagyang yumuko. Ginang Presidente. Naghihintay na siya. Tumango si Ligaya. Hindi niya inalis ang kanyang tingin kay Ramon ni isang segundo. Naglakad siya ng dahan-dahan. Bawat hakbang niya ay parang yumuyurak sa mga natitirang pagmamataas ni Ramon. Huminto siya, eksaktong 1 metro, mula sa nanginginig na lalaki. Pinagmasdan ni Ligaya si Ramon, mula ulo hanggang paa, mula sa kanyang magulong buhok, hanggang sa pajama at tsinelas. Nasuot niya, malamig, mapanuri, at walang awa ang kanyang tingin. Ligaya, halos hindi maibulong ni Ramon ang salita. Oo Ramon, ako nga, sabi ni Ligaya. Kalmado at malinaw ang kanyang boses. At umalingaw-ngaw ito sa tahimik na lobby. Ang may sakit, walang kwenta, at pulubing babae na iniwan mo 3 araw na ang nakalipas. Hindi na ito nakayanan ni Ramon. Nawala ang lahat ng kanyang lakas. Napaluhod siya. Hindi napigilan. Bumagsak siya sa malamig na marmol na sahig. Napaluhod siya sa paanan ni Ligaya. At napahagulgol. Ligaya, patawarin mo ako. Pakiusap Ligaya. Nagkamali ako. Nabulag ako. Nagkasala ako sa iyo. Sinubukan ni Ramon na hawakan ang laylayan ng damit ni Ligaya. Ngunit masyadong nanginginig ang kanyang mga kamay. Nagulat ang lahat sa lobby. Masyadong nakakagulat ang eksena. Isang lalaki na hysterical na umiiyak sa paanan ng kanilang presidente. Humakbang pasulong ang 2 bodyguard ni Ligaya para hilahin si Ramon. Ngunit itinaas ni Ligaya ang kanyang kamay. Tahimik na inuutusan silang huminto. Nais niyang maramdaman ni Ramon ang kahihiyang ito hanggang sa huli. Patawarin mo ako, Ligaya. Ibalik mo sa amin ang aming bahay, pakiusap. Hihiwalayan ko si Christine. Muli akong magiging asawa mo. Tiningnan siya ni Ligaya. Nang walang ekspresyon, walang awa, walang galit, tanging isang malamig na kahungkagan. Bahagya siyang yumuko, hindi para tulungan si Ramon na tumayo, kundi para bumulong sa kanya. Tumayo ka, utos niya. Mahina ang kanyang boses, ngunit puno ng kapangyarihan. Si Ramon, sa pag-ipon ng natitirang lakas, nanginginig na tumayo. Basa ang kanyang mukha sa luha at pawis. Tumingin si Ligaya ng diretso sa kanyang mga mata. Gusto mong magmakaawa? Tanong niya. Ang kanyang boses ngayon ay sapat na malakas para marinig ng mga tao sa paligid. Sayang Ramon. Ang aking kumpanya, ang LH, ay hindi kumukuha ng mga pulubi. Sabi niyon. Kinuha ni Ligaya ang isang sutlang panyo mula sa kanyang bag. Sa isang sandali, umasa si Ramon. Napupunasan ni Ligaya.
ang kanyang mga luha. Ngunit ginamit ni Ligaya ang panyo para alisin ang isang imahinaryong alikabok sa manggas ng kanyang damit na para bang may hinawakan siyang marumi. Ang aking kumpanya, malinaw na sabi ni Ligaya, ay hindi kumukuha ng mga pulubi. Pagkatapos sabihin ang pariralang iyon, eleganteng tumalikod si Ligaya. Naglakad siya pabalik sa VIP elevator. Direktor Reyes, asikasuhin mo siya, sabi niya, nang hindi lumilingon. Bigyan mo siya ng huling aral. Masusunod, ginang presidente. Sumara ang mga pinto ng elevator. Nawala si Ligaya. Sa paningin, naiwan si Ramon na nakatayo. Ganap na wasak. Ang pampublikong kahihiyan, nakatatanggap niya mula sa babaeng itinuturing niyang basura, ay 1,000 beses na mas masakit kaysa sa pagkawala ng bahay at sasakyan. Lumapit sa kanya si Direktor Reyes. Halika, Ginoong Ramon. Tapusin na natin ito. Gusto ni Presidente Ligaya na may makita ka. Ano pa? Ano pa ang kukunin ninyo sa akin? Desperadong sigaw ni Ramon. Hindi kukunin, sabi ni Direktor Reyes, kundi ipapaintindi sa iyo kung gaano ka kahangal sa lahat ng oras na ito. Kinaladkad si Ramon ng 2 security guard. Sa pagkakataong ito ay sa isang marangyang silid-pulungan sa mezzanine floor. Itinapon si Ramon sa isang upuan. Sa malamig na silid-pulungan, ang malaking salamin na bintana ng silid ay nakaharap sa lobby, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang lahat sa ibaba, at sa lahat sa ibaba na makita siya. Sa tapat niya, kalmadong umupo si Direktor Reyes, kasama ang 2 lalaki na nakasuot ng perpektong suit, na sigurado si Ramon ay mga abogado. Ang tanging magagawa ni Ramon ay yumuko at tumingin sa marmol na sahig. Talo na siya. Wala na siyang anuman. Ginoong Ramon, simula ni Direktor Reyes. Ang kanyang boses ay kalmado. Tulad ng isang guro na magagalit sa isang hangal na mag-aaral. Hindi mo pa rin naiintindihan kung paano ang asawang itinuturing mong walang silbi, pulubi, at may sakit, si Ginang Ligaya, ay naging may-ari ng lahat ng ito? Hindi nagsalita si Ramon. Wala siyang lakas na sumagot. Pinindot ni Direktor Reyes ang isang button sa mesa. Mula sa kisame, bumaba ang isang malaking screen ng projector. At bahagyang dumilim ang ilaw sa silid. Umiilaw ang screen. Nagpapakita ng isang malaking pamagat. Ulat sa negosyo. At pananalapi ng LH Holdings. Kung gayon, simulan natin ang aral. Ginoong Ramon, balikan natin ang 5 taon na ang nakalipas, sabi ni Direktor Reyes. Nagsimulang lumitaw ang mga graph. Ulat ng kita at pagkalugi. Mga balanse sa pananalapi. Mga numero sa bilyon na nagpabigla kay Ramon. 5 taon na ang nakalipas. Kakatanggal mo lang sa iyong unang trabaho. Nasa depresyon ka, galit, at sinisisi ang buong mundo habang abala ka sa paghahanap ng bagong trabaho at pagrereklamo sa iyong kapalaran. Ang iyong asawa, na itinuturing mong isang simpleng may bahay, ay nagsimulang magtrabaho sa kusina. Bahagyang itinaas ni Ramon ang kanyang ulo. Hindi para magluto para sa iyo. Patuloy ni Direktor Reyes, na para bang binabasa ang kanyang isipan. Lumilikha siya ng mga produktong pampaganda, mula sa mga herbal na resipe, na ipinamana sa kanya ng kanyang pamilya. Nang kinukutya mo siya, dahil sa pagtutok sa telepono hanggang gabi. Sa totoo lang, sumasagot siya sa daan-daang order mula sa kanyang mga unang kliyente. Nang sa wakas ay nakakuha ka ng bagong trabaho at nagsimulang maging mayabang. Lihim siyang umupa ng isang opisina para sa isang maliit na produksyon. Nagbago ang screen. Lumitaw ang mga larawan. Isang larawan ng isang masikip na opisina. Isang larawan ng isang mas malaking bodega. Isang larawan ng isang napakaluwang at modernong pabrika. Pati na rin mga larawan ng mga sangay ng LH sa New York, Paris, Shanghai, at Tokyo. LH Holdings. Ginoong Ramon. Ito ay Ligaya Holdings. Ligaya ang pangalan ng iyong asawa. Ang kumpanyang ito, ang gusaling ito, lahat ng nakikita mo ay pag-aari niya. 100%.
Nanginginig ng malakas si Ramon. Pero paano? Ang pondo. Ang pera. Ah, pera. Mapanuyang ngumiti si Direktor Reyes. Palagi mo siyang minamaliit. Dahil hindi siya kailanman humingi ng marami, tama? Ipinagmamalaki mo na maaari mo siyang bigyan ng buwanang allowance na 30,000 piso para sa mga gastusin na madalas mong binabawasan kapag nagagalit ka. Tinawag mo siyang pulubi. Muling pinindot ni Direktor Reyes ang button. Nagbago ang screen. Malinaw na lumitaw dito ang isang malaking numero. 815,000. 150 milyong piso. Binibigyang diin ang bawat salita, sabi ni Direktor Reyes. Ito ang personal na buwanang netong kita ni Ginang Ligaya, na pumapasok sa isang account sa kanyang sariling pangalan, na wala kang kaalam-alam. Isang kita na higit na mas malaki kaysa sa sahod ng direktor ng iyong kumpanya, ang babaeng ininsulto mo at pinalayas dahil sa pagiging mahirap. Nasuka si Ramon. Tila umiikot ang mundo. 150 milyong piso bawat buwan. At ang iyong utang. Patuloy ni Direktor Reyes. Ang 400 milyong pisong pautang na ginamit mo para bilhin ang bahay na iyon. At ang marangyang sasakyan. Napakayabang mo nang aprubahan ito ng bangko. Hindi ba? Isang taon na ang nakalipas. Nang halos mabangkarote ka. Dahil sa masamang pamamahala sa iyong mga side business. Ang iyong loan ay naging delinquent. Handa nang kumpiskahin ng bangko ang iyong mga ari-arian. Ngunit nalaman ito ni Ginang Ligaya. Sa pamamagitan ko, binili ng LH Holdings ang buong utang mo mula sa bangko. Binayaran namin ito. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Kaya, ang bahay na iyon, at ang sasakyang iyon, ay pag-aari na ng LH Holdings sa loob ng 1 taon. Ginoong Ramon, iniligtas ni Ginang Ligaya ang iyong mukha. Pinahintulutan kang patuloy na manirahan doon. Pinahintulutan kang patuloy na magmayabang sa iyong peking tagumpay. Sinusubukan pa rin niyang igalang ka bilang kanyang asawa. Umasa siyang magbabago ka. Muling bumuhos ang mga luha ni Ramon. Hindi luha ng pagsisisi, kundi luha dahil sa kanyang walang hanggang katangahan. Pinalayas niya ang kanyang tagapagligtas. Alam niya na niloloko ko siya. Bulong ni Ramon sa takot. Siyempre, alam niya, sabi ni Direktor Reyes. Alam niya ang lahat. Ngayon ay nagsalita ang isa sa mga abogado. At ngayon, Ginoong Ramon, tingnan natin ang ebidensya. Muling nagbago ang screen. Sa pagkakataong ito, hindi ito mga financial graph, kundi mga video recording. Nakita ni Ramon ang kanyang sariling sala. Nakita niya ang kanyang sarili na malambing na niyayakap si Christine sa sofa. Ang petsa sa kanang ibabang sulok ng video ay nagpapakita na ito ay saims na buwan na ang nakalipas, noong dapat ay pumunta si Ligaya sa pulong ng kanyang parokya. Nagbago ang video sa kanyang kwarto. Nakita ni Ramon kung paano sinusukat ni Christine ang mga damit at alampay ni Ligaya. Tumatawa at inihahagis ang mga ito sa sahig, at nakatayo si Ramon doon. Tumatawa kasama niya. At ang huling video, ang pinaka-nakamamatay. 3 araw na ang nakalipas. Sa parehong kwarto, nakita ni Ramon ang kanyang sarili na mayabang na nakatayo sa harap ng kama. Nakita niya si Ligaya, na walang lakas na nakahiga sa kama. Narinig niya ang kanyang sariling boses, puno ng pagkamuhi, na umalingaw-ngaw sa buong silid pulungan. Hoy! Ikaw na babaeng may sakit, walang kwenta, at pulubi. Nagsampa na ako ng papeles para sa annulment. Umalis ka sa bahay na ito bukas ng umaga. Tama na, sigaw ni Ramon. Tinatakpan ang kanyang mukha ng mga kamay. Patayin ninyo iyan. Pakiusap, patayin ninyo. Nagdilim ang screen. Muling naghari ang katahimikan sa silid. Mga nakatagong kamera. Kalmadong sabi ng abogado, na inilagay 1 taon na ang nakalipas ni Ginang Ligaya. Nang magsimula siyang maghinala, na mayroon kang ibang babae. Wasak si Ramon. Hindi mapag-aalinlanganan ng ebidensya. Hindi niya ito maitatanggi. Ligaya. Ikukulong niya ba ako? Desperadong tanong ni Ramon. Sa simula, iyon ang plano. Sabi ni Direktor Reyes. Naghanda kami ng kaso para sa verbal domestic abuse
abandonment, at adultery. Sapat na iyon para mabulok ka sa bilangguan ng ilang taon. Nanginginig sa takot si Ramon. Ngunit, patuloy ni Direktor Reyes. Nagbago ng isip si Ginang Ligaya. Ang kulungan ay masyadong komportable para sa iyo. Nais niyang maramdaman mo ang isang bagay na mas masahol pa sa kulungan. Isang buhay na puno ng kahihiyan. Inilagay ni Direktor Reyes sa harap ni Ramon ang isang manipis na folder. Ito ang opisyal na kaso ng annulment mula kay Ginang Ligaya. Naglalaman din ito ng isang kahilingan para sa kabayaran sa moral na pinsala. Binuksan ni Ramon ang folder gamit ang nanginginig na mga kamay. Hindi hinihiling ni Ginang Ligaya ang paghahati ng ari-arian. Ayaw niyang kunin ang iyong maruruming pera. Ibinalik lamang niya ang bahay at ang sasakyan na pag-aari niya. Ngunit kailangan mo pa ring magbayad para sa iyong mga ginawa. Nanlaki ang mga mata ni Ramon sa takot nang makita ang halaga ng kaso. 40 milyong piso! 40 milyong piso! Sigaw niya. Wala akong pera. Kinuha ninyo ang lahat. Siyempre. Wala. Malamig na ngumiti si Direktor Reyes. Ngunit mayroon ka pa ring trabaho, hindi ba? Muntik ko nang makalimutan. Lumapad ang ngiti ni Direktor Reyes. Huling balita, Ginoong Ramon. Isang oras na ang nakalipas. Natapos ng LH Holdings ang pagbili ng 70% ng mga share sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. At bilang bagong mayoryang shareholder, ang unang utos ni Presidente Ligaya ay ang reorganisasyon ng pamunuan. Ang iyong abiso ng pagtanggal ay pirmado na. Opisyal ka ng tanggal sa trabaho. Ito ang huling pako sa kabaong. Nawala sa kanya ang lahat, bahay, sasakyan, asawa, ipon, at ngayon, trabaho, ang pinagmumulan ng kanyang pagmamataas. Mga demonyo kayo! Sigaw ni Ramon sa nanginginig na boses. Naghahatid lamang kami ng hustisya, sabi ni Direktor Reyes. At tungkol sa utang, na 40 milyong piso, napakabait ni Ginang Ligaya. Alam niyang hindi mo ito kailanman mababayaran, kaya binibigyan kanya ng pagpipilian. Itinulak ni Direktor Reyes ang isa pang piraso ng papel kay Ramon. Pirmahan mo ang pahayag na ito. Aminin mo ang lahat ng iyong pagkakamali, ang iyong pagtataksil, ang iyong verbal abuse. Aminin mo ang iyong pagkakamali. Ang utang ay patatawarin. Tiningnan ni Ramon ang pag-amin. Ito ang huling natitira sa kanyang pagmamataas. Bakit ninyo ito kailangan? Isang garantiya lamang, sabi ng abogado, upang hindi ka maglakad-lakad at mag-imbento ng mga kasinungalingan. Walang pagpipilian si Ramon. Tanggal sa trabaho, bangkarote, at walang tirahan, gamit ang nanginginig na mga kamay. Kinuha niya ang panulat na inabot sa kanya at pinirmahan ang dokumento kung saan inaamin niya ang kanyang mga kasalanan. Tapos na, sabi ni Direktor Reyes. Mabilis na kinokolekta ang mga papel. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid pulungan. Muling pumasok si Ligaya. Tumayo siya sa harap ni Ramon, na ngayon ay bagsak at nakayuko. Nakikipaghiwalay ka sa akin, Ramon? Mahinang tanong ni Ligaya. Inihagis mo ang mga dokumentong iyon sa mukha ko, habang may sakit ako. Kinuha ni Ligaya ang mismong brown na folder na inihagis ni Ramon sa kanyang kama. Itinago ito ni Direktor Reyes. Sa harap ni Ramon, dahan-dahang pinunit ni Ligaya ang petisyon ng annulment na isinampa ni Ramon. Ang mga piraso ng punit na papel ay nahulog sa kandungan ni Ramon. Ako ang nakikipaghiwalay sa iyo, malamig na sabi ni Ligaya. At sisiguraduhin kong hindi ka makakakuha ng kahit isang kusing. Tiningnan niya si Ramon sa huling pagkakataon. Ngayon, umalis ka sa aking gusali. Agad na pumasok ang dalawang security guard na kasama ni Direktor Reyes. Itapon ninyo ang basurang ito. Utos ni Direktor Reyes. Hindi pumalag si Ramon. Wala na siyang nararamdaman. Kinaladkad siya. Mahigpit na hawak ang kanyang mga braso. Kinaladkad siya sa mataong lobby. Tinitingnan siya ng mga empleyado na may pinaghalong awa at pandidiri. Bumukas ang mga automatikong salamin na pinto at muling itinapon si Ramon sa mainit na bangketa. Bumagsak siya, walang pera, walang trabaho, walang bahay,
tanging nakasuot ng maruming pajama at, sa kabalintunaan, may pag-amin sa kanyang mga kasalanan na nagpalaya sa kanya sa utang. Ngayon, ang kanyang pagbagsak ay tunay na kumpleto. Sa pangalawang pagkakataon sa araw na iyon, itinapon si Ramon sa mainit na aspalto. Sumara ang mga salamin na pinto ng gusali ng LH sa likod niya. Hinihiwalay siya mula sa marangyang mundo na kakatuklas niya lang na pag-aari ni Ligaya. Umubo siya. Ang alikabok sa kalye ay pumasok sa kanyang lalamunan. Basa ang kanyang mukha sa luha, pawis, at ngayon, dumi. Sa isang sandali, hindi siya gumalaw. Paralisado ang kanyang katawan. Hindi na maproseso ng kanyang utak ang pagbagsak na nangyari. Nang napaka-perpekto at mabilis, tanggal sa trabaho, bangkarote, iniwan ng kasintahan, at pampublikong hinamak ng asawang itinuturing niyang basura. Ang pag-amin sa mga kasalanan na pinirmahan niya ay parang isang sentensyang kamatayan. Pinagtitinginan siya ng mga dumadaan, isang lalaki na nakapajama at marumi. Umiiyak sa harap ng lobby ng isang elite na gusali. Nakatayo na ngayon ang security guard ng gusali sa pinto. Matalas siyang pinapanood. Tinitiyak na hindi niya susubukang pumasok muli. Kailangang umalis ni Ramon. Hindi siya maaaring umupo doon magpakailanman. Sa pag-ipon ng natitirang lakas, tumayo siya. Nanginginig ang mga tuhod. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Saan pupunta? Wala siyang bahay. Kinapa niya ang kanyang mga walang lamang bulsa. Ang kanyang basag na telepono ay naiwan sa lobby nang kinaladkad siya palabas. Ngayon, talagang wala na siyang anuman maliban sa damit na suot niya. Kumalam ang kanyang tiyan. Gutom na siya. Huli siyang kumain sa panahon ng tensyonadong almusal kasama si Christine. Maraming oras na ang lumipas. Nagsimula nang lumubog ang araw sa kanluran. Maalinsangan ang hangin. Naalala niya ang kanyang mga kaibigan, mga kasama sa party. Maaari siyang humiram ng pera sa kanila. Naglakad siya ng ilang kilometro patungo sa restaurant, kung saan sila karaniwang nagkikita. Sa kahihiyan, pumasok siya. Naroon ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Ramon, Diyos ko, anong nangyari sa iyo? Tanong ng isa sa kanila. Nagulat sa kanyang itsura. Ikinuwento ni Ramon ang kanyang istorya. Isang baluktot na bersyon. Na-frame up ako. Kapatid, naka-freeze ang mga account ko. Pahiram naman ng kaunting pera. Naging malamig ang mukha ng nagulat na kaibigan. Paumanhin. Ramon, kakakalat lang ng balita sa group chat. Tinanggal ka raw sa iyong kumpanya at kinuha ng LH Holdings ang iyong mga ari-arian. Natigilan si Ramon. Paano ninyo nalaman ang lahat? Alam nila. Kinalaban mo ang Ligaya Holdings. Baliw ka. Paumanhin. Ramon, hindi kita matutulungan. Ayoko ng problema sa LH. Tumayo siya at nagmamadaling umalis. Nagkunwari ang iba niyang mga kaibigan na hindi siya napansin. Naiwan si Ramon na mag-isa sa gitna ng restoran. Pinaalis siya ng isang waiter nang hindi halata. Bumalik siya sa kalye. Hiyang-hiya. Ngayon, isa na siyang itinakwil. Walang nangahas na hawakan siya dahil sa takot sa anino ni Ligaya. Sumapit ang gabi. Gutom na si Ramon. Nagsiksik siya para matulog sa harap ng isang saradong tindahan. Ginamit ang kanyang mga kamay bilang unan at nanginginig sa lamig. Ang kati mula sa mga lamok at ang baho mula sa kanal ang kasama niya sa pagtulog. Ito ang kanyang agarang karma. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, nagpapanik si Christine. Nagawa niyang tumakas mula sa bahay ni Ramon. Dala ang 2 maleta na puno ng damit at mga branded na bag. Pansamantala siyang umupa ng isang murang silid sa isang motel. Nagsimula siyang makipag-ugnayan sa ibang mayayamang lalaki mula sa kanyang listahan ng contact. Kailangan niyang agad na makahanap ng kapalit ni Ramon. Hello, Presidente. Si Christine ito. Hindi ka ba abala? Mag-dinner tayo. Sabi niya sa malanding boses sa telepono. Christine. Sinong Christine? Sagot ng lalaki. Ay, Ginoong Presidente. Si Christine po.
Nagkakilala tayo sa isang party. Christine, ang kasintahan ng bangkaroteng si Ramon? Oo, agad na nagbago ang boses ng lalaki. Paumanhin. Abala ako ngayon. Huwag ka nang tumawag ulit. Naputol ang tawag. Natigilan si Christine. Sinubukan niyang tawagan ang ibang lalaki. Pareho lang ang sagot. Kumalat na parang apoy ang balita ng pagbagsak ni Ramon. At nakakabit dito ang kanyang pangalan. Siya ang babaeng kasama ng lalaki. Nang bumagsak ito, siya ang pinalayas na kerida. Wasak na ang kanyang reputasyon sa mataas na lipunan at sa mga mayayamang lalaki. Walang gustong lumapit sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi doon nagtapos ang kanyang mga problema. Habang nagluluksa siya sa kanyang kapalaran sa silid ng motel, may kumatok sa pinto. Dalawang lalaki na nakasuot ng perpektong suit ang nasa pintuan. Ginang, Christine, kami ay mula sa law firm na Bautista. At mga kasosyo. Isang subpina. Tumigil ang puso ni Christine. Kinuha niya ang subpina, gamit ang nanginginig na mga kamay. Idinemanda siya ni Ligaya. Ang mga akusasyon, pangangalunya, paninirang puri, at pagsira ng pribadong ari-arian. Humihingi si Ligaya ng kabayaran na 100 milyong piso. 100 milyong piso. Hysterical niyang sigaw. Wala siyang ganoong pera. Lahat ng kanyang mga bag at damit ay bigay sa kanya ni Ramon. Ang mga sumunod na araw ay naging isang bangungot para sa dalawang salarin. Walang pera si Christine. Hindi niya kayang magbayad ng abogado. Nagsimula siyang ibenta ang kanyang mga branded na bag, isa-isa, sa murang halaga, para mabuhay at mabayaran ang silid sa motel. Si Ramon. Pagkatapos ng mga araw ng gutom at pagtulog sa kalye, sa wakas ay nilunok ang kanyang pagmamataas. Kailangan niyang kumain. Pumunta siya sa bagsakan sa Divisoria, kung saan nagtatrabaho ang mga kargador. Ang kanyang dating gwapong mukha ay marumi na ngayon. Tumubo ang isang magulo at hindi maayos na balbas. Boss? Kailangan ninyo ng tulong? Tanong niya sa foreman ng mga kargador. Pinagmasdan siya ng foreman mula ulo hanggang paa. Mukha kang mahina. Kaya mo bang buhatin ang mga sako ng bigas? Malakas ako, boss. Kailangan kong kumain. Nagmakaawa si Ramon sa nanginginig na boses. Buhatin mo ang mga sakong iyon. Mula doon patungo sa truck. Babayaran kita ng 150 piso bawat sako, sabi ng foreman. Ganoon nagsimula ang bagong buhay ni Ramon. Ang lalaking dati nakasuot ng malilinis na damit at nagmamaneho ng sports car, ngayon ay nagpapawi sa ilalim ng nakakapasong araw. Nagbubuhat ng mga sako ng bigas na may bigat na 10-10 kilo. Ang kanyang dating matipuno at atletikong katawan ay ngayon ay payat na. Ang kanyang balat ay nasunog sa araw, naging itim at marumi. Ang kanyang mga kalamnan ay nakaumbok, hindi dahil sa pag-eehersisyo sa gym, kundi dahil sa mabigat na trabaho. Palaging masakit ang kanyang likod, at ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo at madalas na may sugat. Matagal na niyang nakalimutan ang amoy ng malilinis na damit, mamahaling pabango. Ang alam na lang niya ay ang amoy ng pawis, basura sa palengke, at murang tabako. Anong nangyari kay Christine? Wala nang pakialam si Ramon. Ang huling balita na narinig niya mula sa kanyang mga kasamahang kargador ay si Christine, matapos matalo sa kaso laban kay Ligaya, ay baon sa utang. Para mabuhay, naging waitress siya sa isang murang bar, sa isang eskinita. May mga tsismis na nahuli siya sa isang police raid, ilang linggo na ang nakalipas. Ang kanyang kapalaran ay mas masahol pa sa simpleng kahirapan. Wasak siya. Walang awa si Ramon. Wala siyang nararamdaman. Patay na ang kanyang puso. Nagtatrabaho siya na parang makina. Magbuhat ng sako, kumuha ng pera, bumili ng pagkain, at matulog. Iyon lang ang siklo ng kanyang buhay. Ngayong gabi, pagkatapos ng 12 oras na walang tigil na trabaho, natanggap ni Ramon ang kanyang kita para sa araw na iyon. 5,500 piso sa mga lukot na perang papel. Umalis siya sa palengke. Hila-hila ang kanyang nananakit na mga binti. Huminto siya sa kanyang karaniwang kainan. Bumili ng isang porisyon ng kanin na may ulam.
dala ang supot ng pagkain. Naglakad siya patungo sa isang malaking intersection. Umupo siya sa maruming bangketa, nakasandal sa isang poste ng ilaw trapiko. Binuksan niya ang supot para kainin ang kanyang nag-iisang hapunan para sa araw na iyon. Sa kabilang panig ng kalye, umilaw ang isang higanteng video screen sa dingding ng isang mataas na gusali. Biglang, nagsimula itong mag-broadcast ng isang live na programa ng balita sa negosyo. Napatigil si Ramon sa pagsubo ng pagkain. Ang kanyang plastik na tinidor ay nanigas sa ere. Sa higanting screen na iyon, ang mukha ni Ligaya. Ito ay isang live broadcast mula sa pandaigdigang paglulunsad ng mga bagong produkto ng LH Holdings na ginanap noong umagang iyon. Ang napakalinis, kalmado, at marangal na mukha ni Ligaya ay pumuno sa screen na may taas na 10-10 metro. Isang dayuhang mamamahayag ang nagtanong sa Ingles, na isinalin sa screen. Presidente Ligaya, sa kasalukuyan, isa ka sa pinakamayaman at pinakamaimpluwensyang babae sa mundo. Ano ang sikreto ng iyong tagumpay? Napahinto sa paghinga si Ramon. Nakita niya si Ligaya na bahagyang ngumiti. Walang sikreto, sagot ni Ligaya. Ang kanyang boses ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong intersection. Hindi lang ako tumigil sa pagtatrabaho. Hindi ako tumigil sa paniniwala sa aking mga kakayahan. Kahit na ang pinakamalapit na tao sa akin ay minamaliit ako at tinatawag na walang silbi. Nahulog ang supot ng pagkain mula sa mga kamay ni Ramon. Ang kanin at ulam ay kumalat sa maruming bangketa. Ngunit walang pakialam si Ramon. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen. Doon, sa itaas ng langit, ang babaeng tinawag niyang may sakit at pulubi ay ini-interview bilang isang reyna ng pandaigdigang negosyo. At dito, sa ibaba sa aspalto, ang lalaking tinawag ang kanyang sarili na hari ay nakaupo na parang pulubi. Nakatingin sa mga tira ng kanyang hapunan na halo-halong may alikabok. Yumuko. Nang mababa si Ramon, hindi siya umiyak. Tumawa lang siya. Isang tuyong tawa, puno ng desperasyon. Talo na siya. Hindi lang niya nawala ang kanyang kayamanan. Hindi lang niya nawala ang kanyang posisyon. Nawala niya ang lahat. Ang babaeng iniwan niya ay ngayon ay nagmamay-ari ng mundo. At wala siyang anuman, kahit na ang pagmamataas na pulutin ang nahulog na pagkain. Naganap na ang karma.